nagbabalik mga kasambahay ang Dr. Son TV. Ang topic natin this morning, because of the rainy season, dengue fever, with us, Dr. Sherry Koo of De Los Santos Medical Center. Good morning, Tora. Good morning. Mag-practice ka na ba sa De Los Santos? Yes, I'm having my clinics Mondays and Fridays, 4 to 6 in the afternoon. Oh, okay. At room 519 po. Saturdays, wala pa. Wala pa. Yan pa naman ang pediatrics day. Ano? Pag Sabado. Mondays and Fridays, Fridays, 4 4 to to 6. 6 in the afternoon. Pag Sabado, wala. Walang pasok. Yan pa naman pasok yung importante mga sa mga bata. pediatrics. Oo nga So po. after school sila, After schools po. nag-check up sa'yo. Ang sok Yes. ng gabi pala yung check-up, no? Opo. Hanggang medyo early evening. Yes, ma'am. May concerns lang ako. Yes, po. Kasi parang nauso yata yung tinatawag nila no sa term na tigdas hangin. Opo. Ito parang kumakalat ang tigdas hangin. And yung kanyang simptoma ay halos kagaya din ng dengue. Doktora, paano natin malalaman na ito ay tigdas hangin lamang or dengue na? Tigdas hangin, or what we medically call rosola, is meron kang lagnat din, kasing parang dengue rin po na nilalagnat ng matataas. Ang maganda lang po kasi sa tigdas hangin is after 3 days, dun lang ho lumalabas yung rashes. Yung rash. Oo. Nawawala po yung lagnat, tapos tsaka po lalabasan ng rashes ang mga bata. So, doktora, kapag nilagnat ng 3 to let's say 4 days, Yes. tapos on the 4th day, lumabas yung rashes, safe na sila, hindi na dengue yan. It's Lagnat most hangin probably, na. yes, tigdas Ayun. hangin po siya. But, syempre for our mothers out there, concerned po sila, we can have them tested for do a laboratory test for them also. Just to make sure lang. Very non-specific kasi talagang Yes. dengue, no? Again, yung Yes. symptoms, Fever, tapos body aches lang talaga, yung mga aches Body and aches, pains. oo. Oo. And then, yung iba ho, But headache. typically, high fever talaga ang dengue. Yes, No? Umabot na continuously. sa bandang 39, 40s. 39-40 ang range. Yes, oo. Ay, Doc Chea, mas mainit pa rin pala yung panahon natin. Mabot daw tayo ng 52. Oh, may mga lugar sa Mga Pilipinas. 2 weeks ago, nag-52 tayo degrees. Ayun. Doktora, among the 4 kinds of dengue, Yes po. ano-ano yung mga, how do you differentiate them from each other? Actually, what you can do is just do a viral testing just to differentiate it. But since it will be more expensive, we don't usually do it na anymore. Although for the early phase of the stage of fever, we have what we call a dengue NS1. It's an early testing for dengue that you can do usually in the first 5 days of fever. And if it turns out positive, most probably you have dengue. Kaya na mahirap talaga sa dengue. There's possible complications. No? So, Yes. pag may severe symptoms or mga warning signs, yung mga You have to be admitted na lang po. hypotension, Hypotension. very weak, vomiting. Yes. Oo. Okay. And there's no treatment na antiviral agent that we give. No, there is no available treatment out there, and except for supportive measures such as yung bed rest, yung antipyretics such as your paracetamol, tapos fluids, and once you're admitted, fluids lang din po ang ibinibigay po. Yes. Kasi may patalastas, no? Ang paracetamol lang daw ang gamot sa dengue. Pero, may patalastas, may commercial na ganyan. Pero linawin natin, ang paracetamol para lang sa lagnat, no? Yes, Hindi oo. niya nilalabanan ang dengue virus. Yes. Oo. Antipyretic lang talaga siya. So, what it means is it just fights off the fever. So we have to be careful kasi isipin ng mga tao, gamot sa dengue ang paracetamol paracetamol. talaga. Oo. Kasi yan ang sinasabi sa patalastas. Bibili na lang ng bibili nun. Ang yung mga iba na sabi, iinom na lang ako ng antibiotic. Kasi may iba mahilig uminom ng sarili. Ano po yes. masasabi niyo? Since it's a viral infection, our antibiotic will not Will work. not work. Yes. Dahil para sa bacterial infection, Yes po. ang antibiotics Antibiotic, or pati na rin yes. sa mga tuberculosis Tuberculosis. or fungal. No? Yes. Yes. Although there are some antiviral medications. There are some antiviral medications out there, but it has not been technically proven po. Oo, kung pwede po siya, yes. Okay. Dati binabantayan natin ang platelet count ng patient. Pag pababa ng pababa, nagsasali na ng platelets. Ginagawa pa ba natin yan? No, not anymore. We don't usually advise transfusion po of platelet concentrate. However, pag medyo bumagsak po yung hemoglobin because of bleeding, there might be a need to transfuse either fresh whole blood or pack RBC. Okay, so yun ang ginagawa natin dati. Nung residents ako, sabihin sa kamag-anak ko, maghanap ka ng mga donors kasi kailangan ng 6 na platelet concentrates. Tapos maghanap siya ng maraming donors, tapos pipila doon, tapos maraming na-reject. Nakapila. Tapos magsasalin, tapos tataas ng konti, bababa na naman.
So, doon sa mga pag-aaral, hindi yata beneficial ang Hindi naman pagsali po. na ng No. platelet. So, Hindi na, no? pag dumugo na lang, tsaka tayo magkasali ng whole blood or packed RBC. Yes. Tama, tama na, okay. So kapag nagkaroon ng dengue nga yung mga bata, no? So ano yung chance na yung survival nila o yung magkaroon ng komplikasyon pagkatapos? Maliit lang naman po ang tinatawag nating fatality rate once we catch them early. From before na medyo, lalo na pag may access po tayo sa mga clinic, sa mga doctor, sa mga hospital, we lessen the fatality rate to about 1% lang. So mas mataas na ang survival rate natin nowadays po. And sa mga kasambahay natin, ano bang best way to prevent? Ulitin natin na para mas malinaw. At the household, at the school, or wherever sa office. For the household, sa bahay po, mas mainam na meron po tayong screen sa mga bintana para hindi Okay. ho makapasok yung mga lamok. Sa mga kama po natin, sabi nga natin, it's a day biting, but then sometimes po pwedeng sa gabi rin kumakagat. Oo. So, kailangan may kulambo rin po tayo. Para sa mga bata, maliban po sa pagsusuot ng mahabang mga damit, yung long sleeve pants, pwede rin pong magpahid ng insect repellent po natin. Alright. Oo. Tapos sa bahay po, for the mothers, it's better to remember na to clean, to change the water in your flower vase at least once a week. Yung mga may stagnant water, kung meron po kayong mga water drums, takpan po sila para hindi ho siya pagbahayan ng mga lamok. Hindi pangitlugan, no? Pangitlugan pala, sorry. Alright. So, tama. So, talagang stagnant water is Yes. very important. What if you live near lake? O Yung river. oo. river na So, aside, na mahirap hindi po kasi masyadong ano running. yun, ano? Oo, no? Creeks. O yung mga Oo. creek siguro. So siguro sa personal prevention na rin po, yung pagsusuot nga po, sa pagpapahid na lang ng lotion po, ang pinaka-mainam na prevention. Or as a community, ano ba, ako ay isang barangay captain, for example lang, ano bang pwedeng gawin ng barangay captain sa barangay niya para... Maybe we can bring back yung tinatawag nating 4 o'clock habit. Habit. Yes, so yung paglilinis po natin ng mga kapaligiran para maiwasan nga po ang pangingitlog ng mga lamok. Ang fumigation ba makakatulong? Yes, in some ways it can help po. Oo, at least part of the community efforts to prevent dengue po, or spread of dengue infection. Okay. Okay, ayan. So, habang pinag-usapan natin, in the meantime, let's move on to Naturally Yours with Miss Yas Moralia and let us learn about natural remedies for insect bite.